konfrontasyon kay Don Filipo. Ngunit isa si Ibarra sa may pinakamalaking abuloy kung kaya hindi niya ito maaaring palisin. Dahil hindi nakapaalis si Ibarra, si Padre Salvi na lang ang umalis kasama ng ibang pari. Ilang sandali pa ay umalis din si Ibarra sa dula dahil sa kahihiyan ito. Habang nanonood ng lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na ipigil ang pagtatanghal sa kadahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang alperes at ang senyora. Nagkakaroon naman ng lahat ng hindi magbigyan ni Don Filipo ang utos ng dalawang sundalo. Galit na galit ang mga ito dahil sa pagpapahinto ng tanghalan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinarap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigil ng kaguluhan ng lahat. Ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at naroroon si Elias sa lugar ng magyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Noong gabing iyon ay hindi makatulog si Ibarra, kaya pinaliw nito ang sarili sa kanyang laboratorio. Maya-maya ay dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano nito napatigil ang kaguluhang nangyari sa plaza. Anya, kilala niya ang magkapatid na namuna sa kaguluhan dahil minsan na nito iniligtas ang magkapatid sa pagpaparusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na rin si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pilat sa kaliwang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong bulaw. Natanong si Lucas kung magkano ang danyo sa ibibigay para sa pamilya ng taong dilaw. Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang niya ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Punong-puno ng pag-aalala ang bahay ni Kapitan Tiago dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Tiburcio de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Linares na inaanak ng isang kamag-anak, Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamalita niyang siya'y 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang makapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ay nagkakagusto sa kanya. Hindi na ikaw dalawang isip na magpakasal kay Don Tiburcio na bagamat pagpatin at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Tiburcio naman ay dating namamasukan bilang katulang sa ospital ng Espanya. Sa pilit na itong namasukan sa barkong Salvador na nag-iikot sa Asya. Dahil sa ito ay napilay sa pagtulong sa nabigasyon at naging masasakitin, ay pinababala ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Nang wala na tumutulong ng kababayan ay tinayon ito magpanggap bilang isang doktor. Sila ay mag-asawang doktor na wala namang diploma. Habang nakain ng merienda ang tatlo sa bahay ni Kapitan Tiago, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa bahay si Linares. Matapos sa pag-uusap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Tiburcio na mapapagaling niya ang dalaga. Kinuha rin ng Don niya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighanin naman si Linares at taglay na magandang dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakitang anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa prayle ay halos hindi rin makapaniwala na ang paring may magaspang na ugali at matipunong anyo ay manoon pa ng malambot at damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe